At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ngayon ay pag-usapan naman natin itong sinasabing betrayal naman ni Aokiji. At dahil sa tuloy-tuloy pa nga rin yung pagtatalo ng One Piece community natin dun sa nangyaring eksena nga sa episode 1093 ay pag-usapan din natin yan. Pero ayan ay bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so alam naman natin na etong si Aokiji ay apprentice o disipulo nga neto ni Garp. Pero sa nangyaring laban nilang dalawa ay nakita nga natin na si Aokiji parang pinatay niya na talaga etong si Garp dyan. So not sure pa kasi kung etong si Garp ay talagang patay na. Pero ang sinasabi ngayon na hindi kaya etong si Garp talaga yung nag-utos dyan kay Aokiji na tapusin siya neto. Lalo na nga kung hinihingi na nga ng sitwasyon. So kumbaga kung wala ng choice etong si Aokiji kundi gawin yung bagay na yon. Pero bakit naman ganun? So pinaniniwalaan na etong si Aokiji ay inutusan mismo ni Garp na maging isang double agent para dyan nga sa grupo ni Blackbeard. Dahil itong grupo ni Blackbeard ay nagiging isang malaking threat na. So unang-una na nga dyan dahil napunta na kay Blackbeard yung ability o kapangyarihan ni Whitebeard, yung Quake Fruit na talaga namang napakalakas. At pangalawa, dahil itong grupo ni Blackbeard consist na yan ng mga kriminal. So ang datingan yan, parang etong grupo ni Blackbeard, sila na yung nagiging pangalawang Rocks Pirate, ganyan. At so now, ay going back dito sa sinasabing pagpatay ni Aokiji kay Garp, ay posible nga na ipinag-utos ni Garp yan sa kanya nang sa ganun, makuha ni Kuzan yung puso o yung loob ng grupo ng Blackbeard Pirates na to. At sa bandang huli ay i-betray niya nga yung mga yan at tulungan itong grupo ni Luffy. At so ngayon, punta tayo dito kay Blackbeard. So alam naman natin na etong si Blackbeard, nung makita niya nga yung devil fruit na yummy sa kamay ni Touch, ay pinatay niya nga to. So sa madaling sabi, binetray ni Blackbeard etong kasamahan niya makuha lang yung kapangyarihan ng devil fruit na yan. At so now, alam naman natin na yung pinagbasihan nga ng karakter ni Blackbeard ay etong yung sa totoong buhay din na pirata. Si Blackbeard Edward D. Teach yung pangalan din yan. So ang sabi nga dito, famous for being one of the fiercest, ruthless, calculating, and cunning of all pirates. So ito kitang-kita naman natin sa karakter ni Blackbeard. Pero yung ikinamatay kasi ng pirata na to ay yung dahil sa pagbebetray ng mga mismong kasamahan niya. So kaya nga pinaniniwalaan na yung ikamamatay nito ni Blackbeard ay sa pamamagitan nga rin nung sa pagbebetray sa kanya ng mga kasama niya na nga na to. So yung isa nga sa mga posibleng gawin ng mga to ay yung magbibigay sila ng info patungkol dito kay Blackbeard doon sa mga kalaban nila. At dito na nga magsisimula yung downfall nito ni Blackbeard. At so now, in connection dito kay Aokiji, bilang sinasabi nga o pinaniniwalaan na isa siyang double agent, kaya pwedeng ganito nga rin yung gawin niya. Ibigay niya yung info patungkol dito kay Blackbeard doon na sa mga kasamahan niya at iset up nila o pagplanuhan nila kung paano papatayin na o tatapusin itong si Blackbeard. So kaya nga dito ay pwedeng nakikita natin na talagang solid na solid itong si Kuzan dyan sa grupo ni Blackbeard. So kumbaga, parang walang problema ganyan. Pero eventually ay babalik nga rin siya dito sa totoong grupo niya. So yung gantong karakteristik ni Kuzan ay bagay na bagay nga raw talaga sa kanya ni, lalo na sa ability meron siya. Yun nga yung sa pagiging yellow ganyan. So kasi nga diba yung yellow solid yan So eto yung ipinapakita o pinoportray ni Kuzan habang nandiyan nga siya sa grupo ni Blackbeard. But eventually yung yellow ay matutunaw nga yan at babalik yan sa pagiging tubig. At eto naman yung pinoportray dito na yung sa pagbabalik ni Kuzan dyan na sa mga marines o sa totoong grupo niya. So yung sa pagdating dito ay sa tingin ko goods yan kasi nga pasok na pasok itong ginawa nilang connection o pagkoconnect sa ability ni Kuzan yung sa pagiging yellow sa nangyayari nga sa kanya. If ever man nga na magkatotoo mangyari nga itong pagbibetray ni Kuzan dyan. But anyways ay after nga dito sabi
betrayal neto ni Kuzan, ay punta naman tayo dito na kay Van Ogre na doon na sa nangyari sa episode chapter 1093. So dito nakita nga natin na etong si Van, ganun niya lang kadali na binaril o pinagdudurog ba etong mga biskwit dyan na soldier ni Cracker. So dito ay medyo maraming nga nag-a-arise na mga opinion o comments ganyan. Kasi nga, bakit ang lupit naman nito ni Van? Parang ang lakas-lakas niya. Ganun kadali niya lang nadurog o natapos ba itong mga sandalong biskwit ni Cracker. Samantalang yun dito, sa time ni Luffy nung kinalaban niya yan, ay talagang hirap na hirap si Luffy dyan. So dito nag-gear 4 pa nga itong si Luffy para lang madurog niya o matalo niya itong mga biskwit dyan ni Cracker. So kita naman talaga natin na itong si Luffy talagang hirap na hirap siya na matalo nga yung mga biskwit na yan. So kaya nga sinasabi ngayon na ano yun, parang mas malakas pa ba itong si Van kumpara nga dyan kay Luffy kasi nga gear 4 na tapos si Van Ogre ano lang petiks lang ganyan. So parang tuloy sinasabi ngayon, nagkamali ba o nag-messed up na naman ba itong si Oda dyan. Pero yung sa iba kasi ang sinasabi, itong si Van ay alam niya kung nasaan yung weak spot o weak point ng mga biskwit na to. Kaya ganoon talaga kadali sa kanya para lang tapusin o durugin yung mga yan. At saka isa pa, kasama niya nga dito itong si Kuzan dyan sa pakikipaglaban o sa area. At ang ginagawa nga raw nito ni Kuzan, di ba, pinag-yellow niya yung buong area dyan. So kaya yung tendency, itong mga biskwit na to talagang lalambot nga raw yan kasi nagmo-moist yan So may point naman kapag nagmo-moist ay lalambot nga naman talaga itong mga biskwit na to. Kaya madali lang talaga dito kay Van Ogre para nga tirahin o i-snipe yung mga yan. So kaya nga, not necessarily naman daw talaga na porket natatalo o nadudurog ni Van ganong kadali itong mga biskwit na to ay mas malakas nga siya kumpara dito kay Luffy. So syempre ako rin naman, di ako papayag na mas malakas itong si Van kumpara nga dyan kay Luffy. So ayan kayo ba guys, ay ano ba yung masasabi niya patungkol dito sa eksena na to? So nag-messed up nga ba dyan itong si Oda? Pero may punto naman talaga na ito nga yung ginagawa ni Kuzan na pag-yellow dyan sa paligid. Talagang nakakapag-moist yan. So kaya nga yun, pwedeng lumambot nga dyan itong mga biskwit na to. Kaya madali siyang natatalo neto ni Van. At so ayan ay so far, eto nga yung nangyayaring usap-usapan o pagtatalo ng One Piece community natin dyan nga sa nangyaring eksena sa episode 1093. At so ayan, kung meron nga kayong comment patungkol dito ay pakilagay na lang o pa-comment na lang nga dyan sa baba. At pagkatapos nga nyan, yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin ito. So wala pa update dyan nga kay chapter 1107. Pero kapag lumabas na yung sa spoiler nyan o yung mga info patungkol kay chapter 1107 ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece. Huwag niyo palang kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman. Sa lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.